Ang mga susunod niyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Ronel Rabino, isang holistic pain management specialist at isang VIP health and fitness coach. Isa po siya sa mga founder ng BMR Body and Mind Rejuvenation. Siya po ay isang certified myotherapist at isang Dorn Spine Alignment practitioner. Isa rin po siyang Rotarian. Disclaimer lamang po, may iba't iba pong paraan ng pamumuhay dito sa mundo. Patuloy din po ang pagbabago sa larangan ng siyensya. May mga masasabi at masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang 2 tao lamang po kami na sinusubukang magkaroon ng isang makabuluhang usapan. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste, and this is the Epic Picture Podcast. Sir Ronel, maraming Yes. maraming salamat po sa pagpapaunlak sa invitation ko na may interview kayo kasi base po sa kwento ni Pawen, yung last guest ko po na yung basketball player po and coach. Student niya po si Sir Ronel. Sa base po sa mga kwento ni Pawen, napakarami niya pong natutunan kay Sir Ronel. So, napakaswerte po nating lahat na may interview natin si Sir Ronel. Isa po siyang life coach po, no? Parang ganun po Mhm. ang technically ang profession niyo, no? Pero marami pa po kasi narinig ko yung detalye nung service niyo, kakaiba talaga and at the same time parang very very ano siya, very big move siya na wala pang gumagawa masyado. Pero yung unang-unang tanong po namin, kadalasan po ito rin yung mga tinatanong ko sa mga gine-guest ko po. Kadalasan yung unang-unang tinatanong ko talaga is, ah, hindi po influence ng external perspective. Sino ka po from your own perspective? Ako si Ronel, isang mabait na asawa, Yun, mapagmahal, tsaka gano'n din mapagmahal na tatay sa 4 naming anak. Bilang isang sa trabaho ko, masasabi ko 'pag nagtrabaho, sa lahat ng mga ginagawa ko, focus lang talaga. So ayan, binibigay ko lang lahat yung best. Yun si Ronel. opo. Nakakatuwa na pamilya po kaagad yung lumabas at saka yung yun nga po, yung ano yung sa pamilya kasi marami pong tao na nakikita kaagad yung trabaho nila o yung career nila, yung ganyan. Na nakakatuwa po na very very ano po, very Filipino po yung ano na kahit po Asawa. sobrang successful niyo, family kaagad ang talagang priority niyo. Mm. Ah, punta naman po tayo sa career niyo, 'di ba? Ang career niyo po kasi is parang you help people to reach their full potential, 'di ba? Parang gano'n po, eh. So ang tanong ko naman po na susunod is, what does reaching your full potential mean po? Ano po ba ang ibig sabihin na ma-reach mo yung full potential mo? Ah, para ma-reach mo yung full potential kasi, sa full potential ko, kailangan, yun nga sinabi ko, kailangan naka-focus ka talaga sa gagawin mo. May goal ka. Kasi kailangan may goal eh. Opo, 'Pag wala, paano mo siya mare-reach yung full potential mo? opo. Yun lang. So, para sa inyo po is, paano sine-set yung goal na yun and paano yung mga steps para ma-reach mo yung goal na yun? Unang-una ganito yan, sa totoo, ano yan, hinihingi ko ng dasal yan eh. Talagang pinagdarasal ko na ito dapat may isang bagay na mangyari. Hmm, Idadasal mo siya. Ngayon, mararamdaman mo yan. Pag nagdasal ka kasi, may ibibigay sa yung kasagutan yan eh. hmm. Tapos yun, pag magpo-flow na yan sa loob ng katawan mo. Tapos doon mo na execute. Sisimulan mo na talaga hanggang matapos mo, makuha mo yung goal na gusto mo. Opo, nakakatuwa parang yung sa sinasabi niyo po sa perspective ko para siyang yung true will na tinatawag ko kadalasan, yung para Mhm. bang parang bigay na ng universe o bigay ni God, bigay ng divine na parang bulong niya na ito yung dapat mong Totoo, gawin 'no. totoo yun, totoo. Tapos parang 'pag ginawa mo yun Oo, parang magfo-flow na lang siya opo, eh. tsaka least resistance din Oo. sa mundo 'no? Hindi siya masyado talagang yung step 1, step 2. Hindi talaga by the Opo, book, walang gano'n eh. Hayaan mo lang mag-flow eh, para mas makukuha mo talaga. opo totoo. Actually ganito nga yan eh, meron lang akong isa diyan na lagi kong sinasabi. Katulad nung sa asawa ko. Mm, Eto napakagandang kuwento. mm. 'Yun yung maliit pa lang ako alam ko na siya yung mapapangasawa ko. Wah! Totoo 'yun, walang hindi siya plano talaga na sinasabing plano. Pero Mm, alam ko lang, pinagdasal nga, sinigaw ko sa universe na
Ito ang mapapangasawa. 9 years old ako no'n nung makita ko siya. So yun, nangyari talaga siya, nag-flow lang. May mga siyempre sa pagsabi ko na yun, may mga dumating na araw, may mga nakilala namang babae, may naging girlfriend, pero sabi ko nga, ang ending nung sinabi ko, siya pa rin yung ending. Siya yung simula, siya yung hindi naman ending, siya yung ngayon nakasama ko talaga, yung asawa ko. Nakakatuwa. Kasi nakakatuwa kasi kahit ano nagkakatinginan nga kami ng producer ko kasi ano eh. Parang may mga bagay na gano'n eh, yung kahit hindi pa naman talaga gano'n yung connection para bang alam mo na siya. Tapos Yun talaga. hindi ko pa naman alam pero meron Oo. kasi basta yun na yun. Sana po totoo yung sinasabi niyo. Nakakatuwa po yung ano niyo, yung pagiging intuitive niyo na panigurado po kasi kung yun nga, kung nung panahon na lang yun is naramdaman niyo na siya na, ibig sabihin naka-tune in na rin talaga kayo sa Totoo yun kasi kahit nga nung yan laging lumalabas sa bibig yan kasi, nung kinasal kami siyempre bago ka ikasal may mga interview, may mga tanong, ayun na talaga sinasabi ko kasi yun ang totoo. opo. Hindi siya magbabago sa totoo lang 'pag ang isang bagay totoo galing sa puso't isip mo kahit bumaliktad yan, ayun at yun pa rin ang lalabas, eh. Yun kaya yun lang, yun yung totoo. Sobrang nakaka-inspire naman yung sinabi niyo. Sana nga po. So balik naman po tayo sa sa pag-reach ng full potential. Para sa inyo po ba, necessary po ba sa lahat ng tao yun? Hindi kasi kanya-kanya talaga, eh, hindi siya pare-parehas, eh. Sabi ko nga iba dumadaan sila sa, parang by the book, eto Opo. kailangan 1, 2, 3, 4, 5 bago maabot yung gusto, yung goal. Sa atin minsan, kahit sabi ko nga ito minsan sa Waze na sinasabi, ito yung dadaanan mo, tuturo sa'yo ni Waze, ito yung daanan mo. 'Pag sinunod mo siya, minsan mas tumatagal pa, eh. Talagang yun, magfo-flow lang talaga. Kung ano yung meron, kung ano yung nararamdaman mo, yun lang, gawin mo lang talaga. Kumbaga yung Mas pagsunod sa instincts and sa intuition instinct talaga, talaga ano, intuition, opo. yun talaga. Pinakamalakas sa sandata yun, eh. Yun naman po, paano naman po ba kasi yun nga po kung alam natin na yung gift of intuition hindi rin lahat ng tao merong gano'n, eh. Pero para sa inyo po ba yung mga walang gano'n is meron po bang way para ma-activate nila yun or para maging in tune sila sa intuition nila? So, ganito, kasi sa totoo lang, na ano na lang sa'kin, na-enhance na-enhance sa totoo Opo, lang, dahil talaga sa sa asawa ko. wife, opo. Yun talaga. Kasi kung may ituturo, sabi ko nga sana, ah, makakuha sila ng ano, eh, ng partner, ng o kahit girlfriend, boyfriend na talagang, yung kasundo mo. Mm, Talagang yun, eh, yun ang susi talaga, eh. nakakatuwa po. Mamaya po sa marriage and ano babalik tayo diyan pero ano lang po tayo, punta naman po tayo sa tingin niyo rin po sa sarili niyo. Paano niyo po i-de-describe yung batang Ronel? Ah, si Batang Ronel, ano yan, eh, parang halos ganun lang rin, wala siyang masyadong iniisip. Siyempre kakulitan, 'pag bata makulit, palakaibigan, pero ganun pa rin, babalik pa rin ako sa dati kahit na, hindi masyadong sabi ko nga hindi masyadong nag-goal, hindi masyadong nag-iisip. Pero pagka may gusto yung Batang Ronel, nata-target niya pa rin maski bata pa siya, nakukuha niya pa rin yung gusto niya, eh. Manifestor po Mm, kayo 'no? mabilis talaga na makuha na hindi gano'n katulad sa iba dadaan pa rin sa 1, 2, 3 hindi talaga, eh. 'Yun si Batang Ronel, eh. Opo. Kung ano naman po, kung pagkukumparahin niyo naman po si batang Ronel at sa present na Ronel, ano po yung naging pinagkaiba nila at ano yung nanatili pa rin? Ano dati kasi yung Batang Ronel, ang nanatili parehas pa ring ano 'yan, eh, humble. Opo. So 'yun, talagang hindi yung mayabang, eh, wala talagang gano'n, eh. Pero, ngayon kasi mas nata-target na nung, matandang Ronel yung gusto niya. Opo. Wala ng trial, parang 'pag ano swak laging pasok. Mm. Ulit, gano'n ulit dahil sa tulong pa rin ng Ang aking asawa, asawa. nakakatuwa. Sarap Laging naman gano'n. makahanap po ng wife na ganyan in the future 'no. Sana, wait lang. Ah, ano naman po, pagpunta naman po sa life coaching story niyo, yung pagsimula niyo po ng pagtulong sa ibang tao sa development nila. Paano naman po nag-start yung pagla-life coach niyo po? Ganito, siyempre meron kang mga kaibigan, may mga kaibigan kang nagtatanong kung paano mo nakuha yung ganitong bagay, kung paano mo na resolve ang mga ganitong problema. So yun, dun nag-start yan.
Pero, lahat naman 'yan nangyari namang 'yang lahat ng 'yan kaya ko rin nakuha 'yan. Siyempre dahil din sa mga pinagdaanan ko na 'yun ang Totoo yan. mga tinuro ko sa kanila. Ngayon, lahat ng mga na-experience do'n siya nag-uumpisa, eh. Hanggang sa inaaral na rin, natuto na Mm, rin, inaral na rin namin, nag-aral kami na nag-aral para mas ma-enhance pa. Tapos mm, 'yun na yung pinapasa namin sa mga taong talagang, gustong may matutunan mm. at may pangangailangan naman sa'min. Paano naman po siya naging, profession na kumbaga nung siyempre po kasi feeling ko, sa pagco-coach minsan kadalasan magsisimula yan parang, "Uy, ang dami ko napupulot dito, Pero yung paano niyo na po nasabi na, "Hindi, I'll do it as a career po," parang Kasi gano'n? hindi siya talaga career si life coach, eh. Oo. Isa lang siya sa naging, nasama na siya kasi Opo, holistic yung ginagawa ko, eh. gets. Opo. Napakarami kong ginagawa katulad diyan, strengthening and conditioning coach ako. Opo. Do'n kasi habang nagkukuwentuhan kayo, do'n na pumapasok yung pagiging life coach, Yung kasama na siya. philosophy, totoo, Yun na ganyan. yun, eh. Tapos yung kasunod niyan kasi, as a, pain management specialist. Opo, So lahat 'yan habang nagkukuwentuhan kayo, do'n pa rin totoo yan. nabubuo 'yan, yung pagturo sa kanila, halimbawa sa emotional, financial, lahat, Opo. naituturo mo na pagiging life coach, gano'n. Pero Yun nga talaga po, 'yan, yung nag-start 'yan do'n sa 'pag nagiging pasyente ko sa opo. clinic. Opo. So yun, kasi sama-sama siya, yun nga yung holistic na tinatawag. Mm. Sunod naman po, punta po tayo dun sa company niyo po ng wife niyo. Paano naman po nagsimula yung BMR po? Si BMR ganito 'yan, Ay, ano po ba una ulit yung buong ano ni BMR po? si BMR Body and Mind Rejuvenation. Po. Ako si Body, Opo. si Miss Charm, si Mind. Opo, si So Mind. yung combination ng body and mind. Kung ako, pagka may pain ng tao, sa akin sa body, so Opo. sa spine and muscle, ngayon yung mind, yun yung kay Miss Charm. Opo. So pag pumasok sa amin sa clinic or kausap namin, pag lumabas sa clinic yan, yung tinatawag na BMR, Body and Mind Rejuvenation. Paglabas mo talagang Parang reset ka na talaga, rejuvenated. rejuvenated ka, talagang holistically nga na Holistic talagang, tinatawag po. Opo. ayun ang kailangan talaga ngayon kasi, eh. So, paano po nag-start yung company po? Hmm, Kasi ganito nga 'yan, gift 'yan, eh, 'no? So nabuo 'yan sa American galing, eh. Opo. Galing po kayo US nga pala 'no? Mm. Opo. So dun 'yan, Saang state po kayo? sa California kami. California po kayo. So dun nabuo 'yan. Actually yung sa akin kasi, sabi ko nga gift lang talaga siya. So sabi ng aking asawa, "So aralin mo siya, aralin mo, patakbo ka ng Amerika." Dun ko siya inaral lahat. Ngayon, so yung nabuo na si Body, Opo. ngayon yung mind naman, siyempre si Miss Charm, Opo. talagang yan na talaga ang ano niya, expertise niya, talagang Opo. pagdating sa mind. So nagkataon na lang talaga na 'pag pinagsama kami, kasi mga tao parang laging 'pag ginawa mo o gagawin ko minsan, naayos ko na yung alam ko na nabigay ko yung best ko dun sa pagtanggal ng pain. Pero parang may kulang. May kulang pa. Kasi meron yan, may isang kwento, isang pasyente gano'n. So, alam ko yung treatment ko, nagawa ko na. Kasi 'pag ako gumawa, ang sabi nila parang magic. Mm. Talagang nagbabago, naayos lahat. Parang bakit, kulang, gano'n. So, dun pumasok yan, si Miss Charm na sabi ko nga sa kanya, "Baby," tawag ko, "Baby, paki-check mo naman kasi parang iba, parang hindi kaya ng power ko." Opo. So, dun siya pumasok. Yun nga, sabi ko, yung tingin niya pa lang dun sa tao, ta's nakausap ko siya ng umiiyak, mamaya wala na yung pain. Sabi niya, "Wala na ako nararamdaman." So, dun nag-start yan, si body and mind. So, talagang Opo. kailangang combination talaga. Totoo yun. Yun Tsaka kung yung titignan niyo rin po kasi, yung pain po is mind pa rin ang pinanggagalingan nun, eh. So, kumbaga marami po talagang injuries kung sa body man na sobrang kailangan po ng sound mind din para mag-heal ka. Kasi sa'kin po bilang nagba-basketball din alam natin 'yan, yung mga injury na ano, kunyari yung totoo. makatapak ka ng sapatos, may magbabago talaga sa laro mo after, eh. Kahit yung physical pain wala na, meron ka ng psychological barrier Oo, na tuwing maglalaro ka meron ka ng parang hindrance o lagi bang second na thoughts masasaktan na ka 'no. masasaktan Dun ka. pumapasok si Miss Charm sa Opo, ginagawa niya. Yun nga, katulad niyan, naayos ko na-reset ko opo, na full body and reset na, opo, yung, bone and muscle naayos na. Pero alam kong okey na, tapos iniisip na parang 'pag nagpa-plant silang ng paa 'pag naglalaro, dun nga sa basketball,
parang hindi pa rin sila buo, may takot pa rin. Opo, So, kailangan nun, yun yung mind reset. opo, Ang gumagawa nun si Miss Charm. Kaya opo, talaga siya, yun yung BMR. opo. Sana po Dal ma-interview natin later dalawa sila. si Miss Charm po. Mm. Nakakatuwa po. Ano naman po, ano pong mga klase ng clients yung mga kini-cater po ng BMR? Si BMR nagsimula yan nung nasa Amerika. Mm. Kasi doon wala namang doon hindi naman ako makapili ng client talaga doon. Pero nag-start yan doon sa may migraine. Opo, Naalala ko nung nag-aaral ako noon, sabi ng professor ko. Kasi meron siyang, yung asawa niya, almost, talagang sa isang linggo, mm. siguro mga 4 o 5 beses yung May mina-migraine. migraine po. Siya na yung professor ko noon. So, Ganun hindi po. nila alam kung ano igagamot doon sa migraine. Take ng mga painkiller. Opo, Tapos yun, delikado yun. parang yun nga, sabi ko sa'yo, talaga may gift. Meron lang akong diniinan doon sa part ng ano niya, sa head. Opo, opo, Nawala. So, yun. Doon siya opo, nag-okay siya. Yun ang naramdam. Yun ang sabi ko, doon siya nagsimula talaga na lumabas yung gift na yun. opo. Parang may gift of healing talaga. Mm. Pero kunyari po kung on a scientific perspective, paano kaya nangyari yun? Paano niyo po nagawa yung healing na yun, kumbaga? Hindi, talaga namang may trigger point na May trigger tinatawag. point. Oo nga po, So, yung trigger pressure point points. na yan, kahit hindi ko pa naaral yon, parang naka-download na sa akin. Opo, Alam ko na kung saan siya itatap. gets. Kahit halimbawa, mayroong pain sa ibang body part na ito yung inaangal sa shoulder. Opo, Pero meron talagang pinagkukunan ako dyan. Nung hindi ko pa inaaral, sa ibang part ako dumidi, nawawala. opo. So, nung Ganun inaaral nga ko po. na, kinuha ko na lang yung theory kung Opo, saan ba talaga nanggagaling. So, yun, nung gets. na-discover ko yan, sabi ko, yung professor ko no, nagpatawag na siya ng mga ibang mga pasyente. Opo. So, tuloy-tuloy na. Ang bilis kong ginagawa yung Opo. migraine, 3 to 7 seconds. Ano po kayo, no? Parang myotherapist po ba yan? Myotherapist din Opo, ako. yun po pala. Yun din po yun, or iba pa siya? Iba pa yun, Iba iba pa pa. siya. Okay So, po. sa dami na lang din ng inaral, naghalo-halo na. Opo. Kasi kailangan ko lahat makuha ko kung ano yung, kung ba't gumagaling talaga yung tao. So, inaral namin ang inaral talaga. Oo. So, ayun po pala, next naman po na question is, what is myotherapy po? Myotherapy, kasi yung myo means muscle yan. So, muscle therapy. Okay. Yun lang Yun yun. lang yun talaga. So, parang kung ang lalagay po natin doon, kahit ang simple massage po is klase ng myotherapy yun, no? Parang ganun. No? Iba yung massage kasi ang massage meron yung mga iba-ibang technique. Meron yung Swedish massage. Opo. Meron yung reflexology, di ba? Iba-iba Opo. yung klase ng technique yan Gets po. So, isa siya sa, massage din siya, pero yun nga, mayo, nakafocus lang yan sa muscle. Muscle lang. Yung technique na yon parang hinihiwalay yan, isa-isa yung muscle. Ganun siya. Hindi siya Gets. basta lang hagod ng hagod. Opo. Yun yung myotherapy. Tawag dito, dun po kasi 'di ba yung parang sinasabi niyo na you do bone setting, you do parang ano po ba yung mga physical healing and all. Kasi 'di ba alam po natin yung popularity ngayon ng chiropractic medicine naman po. Pero ang alam ko nga po is hindi po gano'n yung ginagawa niyo eh. Pero ano po ba ang difference ng protocol ng BMR sa chiropractic medicine po? Ang chiropractor kasi, sila yung talagang doon sa spine. Yun ang Opo. ginagawa nila. Pero si BMR, talagang siya sa bone setting, Opo. tsaka sa muscle. So, bone and muscle reset. Yun lang yung pagkakaiba. No? Yun na po. Kumbaga, Talagang gagawin mo lahat, pati yung muscle. mm, Aayusin talaga. so kumbaga po gumagamit din po kayo ng chiropractic techniques pero kumbaga hindi lang po yun yung binibigay niyo. mas Yes. iba. May Okay po. dagdag. Ano naman po? Kasi kung nakita ko nga po yung parang philosophy niyo sa buhay and then yung klase po nung ano niyo is yung holistic nga po yung service niyo na you do holistic coaching parang sa lahat ng aspect ng buhay from health to finance to family and marriage, 'di ba? Parang ganoon po ang ginagawa ng BMR. So parang ang ginagawa po natin doon is we're balancing our life, no? Parang ganun po. So, yun po yung next kong question. Para sa inyo po ba, is true balance attainable po? Ano ulit? Is true balance attainable po? Mhm. Na kung posible ba talaga na lahat ng aspect ng buhay mo naaalagaan mo nang wala kang nasa-sacrifice? Dapat Opo. Dapat naman talaga. So, attainable po siya, no? Opo. Gets po. Punta naman po tayo kasi nga, yun nga po, parang kayo po talaga is a very active person and a very productive person na may company po kayo and at the same time,
active din po kayo sa health niyo like, ayun po kumbaga mukhang lagi po kayo nagwo-workout and, Mm. active din po kayo sa basketball kaya nga po kayo nagkakilala ni Pawen. So, para sa inyo po ba, ano po yung perfect daily routine? Talagang unang-una workout, Opo. First pero thing in the morning po? hindi sa umaga talaga kasi ako, Opo. Paano po ba yung ano, ano po yung a day in the life niyo parang gano'n? ganito talaga ako sa umaga, talagang ako nagdadasal talaga. Opo. 'Yan ang unang ginagawa. Pangalawa, hangga't maaari magawa ko na yung workout paggising ko. Tapos, pagkatapos mag-workout, minsan kasi mga anak ko ako pa nagpapaligo niyan. Ay, Ganun po, opo. papaliguan ko pa 'yan, asikasuhin. Tapos, magre-ready na ako niyan, papasok na sa work. Nagra-rounds na ako sa umaga sa mga pasyente ko. Tapos, sa tanghali, pag-uwi kakain tapos magki-clinic. Tapos 'pag natapos ang clinic, 'yan ang ginagawa ko. 'Yan na yung, magba-basketball or kung hindi ako naka-workout ng umaga Opo. dahil talagang puno yung bago mag-basketball nagwo-workout muna talaga ako. Ah, Tapos maglalaro ng basketball. opo grabe, So yun, sobrang taxing sa energy nun sir, ano naman po matanong ko lang, mga anong oras po kayo gumigising niyan sa umaga? maaga ako gumigising, 4 AM. Dati pag gaganyan 4 basta talagang Opo. ano talaga, kung kinakailangan talagang magwo-workout na. Opo, Gano'n talaga magiging routine mo, eh. grabe Unahin mo 4 na yung o'clock, workout. opo. Siyempre pagka minsan maglalambing si Opo. misis, hindi maka-workout. Opo. Siyempre parang lagi na lang ikaw-workout ka. Embrace muna. Ito Tama. importante 'yun, 'di ba? Opo, Pagka yun siyempre yun ang kailangang mangyari. So opo. yun, o kaya yun ang maganda do'n, yung lagi naming biruan mag-asawa. Sa totoo natapos ko na talaga lahat, nakapag-basketball na ako maghapon, 'yan Opo, huling ginagawa basketball pero may huli pa, yun yung cool down uli opo. sa asawa uli. Misis naman, opo. Kailangan yung cool down. Nakakatuwa, sobrang nakakatuwa po yung relationship niyo, parang mahal na mahal niyo talaga yung isa't isa Mahal na ano? mahal talaga. Opo, nakakatuwa sana ganyan din talaga in the future. Ano po, yun nga po yung sa daily routine niyo po, ano po yung mga key factor sa ginagawa niyo po sa araw na feeling niyo na dapat gawin ng karamihan ng tao, parang gano'n? Pero ang isa pang palang kailangan diyon, Opo. ano talaga, yung sa pagkain, Yun totoo. yun ang important, tsaka yung tulog. Yung Opo, sa pagkain kasi, yun yung, hanapin mo yung bagay sa'yo kung saan ka masaya, hindi yung bastang nagda-diet ka. Yung marinig mo yung, "Oh, ito yung diet na nagpapapayat, nagpapaganda ng katawan." Hindi po puwede. opo, Kailangan kung ano yung, talagang ma-feel mo. Wag mong yung sarili mo, yung 'pag gusto niya, sige lang ibigay mo, pero wag naman sobra. Pero kung sa diet nga, pero mas maganda siyempre yung low carb ka, opo. Low yung carb talaga ano, opo, yung, carbs and sugar talagang hangga't maaari i-cut. opo, Tapos sa tulog naman, ito rin yung laging sinasabi para sa recovery ng katawan, opo, kailangan hangga't maaari rin 10 o'clock, na 10 PM tulog ka na. Tapos, 10 to 4 AM dapat nakukuha mo yung tulog na yun, eh, yung 6 hours na tulog na yun. Kasi opo, dun nagre-recover yung katawan, eh. Para kinabukasan, meron ka na namang uling lakas na humarap na naman kung ano yung mga gagawin mo. Kaya sabi mo 'pag nagising ako minsan yung ng 4 AM na yun, alam ko na eksakto na yun, puwede mo na i-workout, iba talaga yung energy. opo, Lalo na 'pag totoo. kumpleto yung tulog mo tsaka yung pagkain mo, quality. Yun Totoo ang po yun. important naman talaga. Ako araw-araw din po ako nagwo-workout na ganyan, first thing in the morning din, pero Mm. hindi ko kaya yung 4 AM, medyo Hindi, depende kasi opo, nga sa gagawin, eh. opo, Sa akin kasi ang yung dami trabaho, kong opo, trabaho, tsaka may may anak mga ka. anak mo, 'Pag opo, naglambi yung anak ko nga, papaliguan ko siya, opo, na hindi naman siya talaga routine kasama sa ano ko na magpaligo. May time lang opo, na gano'n sila, gets po, na gusto ko magpaligo. Gano'n din sa gabi, may time na 'pag nakita nilang nandun ako, opo, tutulog kami. Gano'n, gusto na ako katabi sa opo, pagtulog bago opo, matulog. So, yun lang. opo, nakakatuwa. Ano naman po, pagdating nga po dun sa diet na sinasabi niyo na importante yung kinakain. So, para sa perspective niyo naman po, ano po yung best diet ba? Sa akin kasi, katulad ako, nagwo-workout ako. Opo, Para sa akin yung bagay na diet sa akin talagang protein high talaga. protein talaga Mm. ano, opo, Kasi kakainin lang ng muscle ko 'yan 'pag nag-workout ako. Ang pagkain naman ng muscle protein na talaga. opo, Hindi ako puwedeng kumain ng, gulay na laging dati gano'n ako, prutas, gulay, isda.
Pero sabi ko nga, bakit nung yun ang diet ko, ito totoo lang yung Opo, sinasabi ko. Na yun ang diet ko dati, pero merong mga sumasakit sa akin. opo, Ayoko nga dati ang karne. Kasi sabi ko, yun ang mga dating aral opo, na yun nga pagka eh. mga meat, pag nasobrahan ka, uric acid. Opo. So sa totoo lang, kailangan siya, pagka ganun, workout mo talaga para Opo. kainin lang ng Para muscle kainin mo. lang ng Kasi muscle. pag hindi mo, marami kang meat, pero di ka naman Opo. nag-workout, Nasa dugo mo lang lahat ng yun protein, talaga opo. yun. Uric acid talaga. Hindi mo siya Totoo. maka-convert dun sa amino acids. Opo. Nagiging uric acid siya. Nakakatuwa siya 'no, kahit sa ano talaga 'no, sa fitness talaga learned kayo kumbaga. Mm. Opo. Tawag dito, yun dun po sa diet, ano naman po yung mga pagkain na para sa inyo mga dapat naman iwasan? Dalawa lang Opo, dapat iwasan, carbs and sugar talaga. carbs and sugar talaga. Mm. Lalo na ang carbs. Minsan kasi kaya nga tayo, nagugutom, Opo, ito rin isang explanation ko diyan, 'pag ang carbs, para siyang posporo ng palito opo, na 'pag sinindihan mo, energy kasi ang carbs, eh. opo. Bigla siyang Sugar, sisindi siya, ta's mamaya mawawala. opo, So, magugutom ka na naman. So, kaya ang diet natin, ang normal diet, 3 to 4 times a day kumakain, minsan may merienda pa. opo, yun Kasi nga mali, gawa eh, opo, gawa nga ng ano 'yan, gawa ng carbs ta's nagiging sugar siya. opo, So, sa akin kasi katulad ako yung diet ko, more on ano na ako, protein and fats. So, kahit isang araw na hindi kumain, para siyang uling na meron kang energy, opo. hindi siya nauubos talaga, eh. Kaya yung iba nagtataka, ba't isang beses ka lang kumakain pero ganyan katawan mo? Ano pa kayo nun, tawag dun, OMAD po ay ano ba yun? Oo, 1 One meal meal a a day, day opo, ako, yun. Pero 'pag kumain ako, yun yung quality, yun yung hinahanda ng asawa ko, eh. opo, So yun lang kinakain ko, nagfo-focus lang talaga ako sa fats and protein, na dati hindi. Pero ngayon, opo, habang tumatanda nga sabi ko, hindi tumatanda habang nadadagdagan yung opo. edad, parang mas lalo akong lumalakas kasi Hmm, naitama yung yung food. diet 'no, so Yun yung bagay sa akin pero hindi ko opo, sinasabing sa lahat. sa lahat yun po, Yun yung opo. paano yung nasa office lang, hindi naman katulad natin Hindi na po ganito active, active. opo. So meron ring diet para sa kanila. Pero ang tanong mo nga kung ano lang dapat iwasan, talagang dalawa lang, carbs and Carbs sugar. and sugar. So kayo po sa diet niyo talagang zero carbs kayo or kumbaga low carb lang? Low carb. Low carb. Pero Nagra-rice pa rin po kayo? 18 years old kasi hindi na ako nagra-rice, eh. Oo. Kaya nung lumabas yung mga ganyan diet hindi na ako Opo, nahirapan, eh. Tsaka ketogenic yung na, mga opo. IF na talaga kasi yun na ako, eh. Mm, Intermittent fasting na parang po. ano, ang bilis ko lang nung mga naglabasan niyan, ang bilis lang para sa akin kasi nga yun na yung way of eating ko, gano'n na siya. Nakakatuwa po. Tawag dito, pagdating naman po kasi yun nga sa lahat po ng aspect ng buhay, yung kumbaga kahit sa career o kahit sa pagpapamilya, kahit sa pag-workout especially and sa sports, napakaimportante po ng discipline. Tama, So para sa inyo po, paano po mabi-build yung discipline? routine. Routine talaga. Kasi pagka ngayon mo lang gagawin mo ngayon, isang araw, dalawa, bukas iba na naman, wala, hindi talaga, hindi ka makakuha ng magandang result, eh. Opo. Routine talaga. Totoo yun. Kasi ako po bilang ako kasi medyo pagkatao ko po medyo neurodivergent ako. Marami po akong mga ganap sa buhay, like marami pong ginagawa. Nagbi-business po ako, kumakanta ako, tapos ito po yung podcast, tapos Mm, nagfa-farming din po kami. mm. Yun po yung problema ko, like paano ko ba ibi-build yung routine ko na kahit kalat yung ginagawa ko, meron pa rin akong routine na talagang may organize ko kasi yun naman po yung problema ko. Pero dalawa lang sa'kin, kahit hindi Mm. mo ko hinihingan ng payo, Opo, talagang sa totoo lang, exercise talaga, opo, uunahin mo lang siya. opo, Tama naman, ginagawa mo naman na opo, exercise, eh. Kasi lalo na pagka busy ka na, marami ka ng ginagawa, opo. tapos sa huli mo siya gagawin, yung Ay mahirap pahapon na na, po. parang iba na yung Opo, wala na, ubos na energy mo, eh. totoo. Pero Tsaka iba po energy pagka nag-workout ka na sa umaga. iba na Opo, talaga, parang ang dami mo nang natapos, 'di ba? opo, Pero pagka ako naman kasi sabi ko nga sanay na kasi ako, lagay mo ko sa umaga, tanghali, gabi, kahit saang oras 'pag ako nakakita ng, bakal, nakita ko na pagpasok, nandiyan opo. yung kinakati yung buong muscle ko, 'di ba, Gusto niyo na po gano'n. mag-workout Gusto ko kaagad. mag-workout. Kasi puwede ka Opo, ng lumagay kahit anong oras, eh, na pagka opo. exercise talaga, ang lakas maka-ano ng mindset, Ng mindset. kahit Kasi yun din po yung inaano ko talaga sa workout, na parang halos lahat din po kahit yung mga kaibigan ko na nung nag-start nag-workout lang kami ta's parang yun nga po naging dahil nagkaroon sila ng drive dahil sa pag-wo-workout, hmm, lahat na ibang aspect na ng buhay nila damay pati lahat, oo, pati damay. career nila, Damay pati talaga. diet nila inaayos nila na nakakatuwa na nagsimula lang dahil sa workout. Kasi parang ang di ko rin ang parang base po sa research ko yung 'di ba po 'pag nagwo-workout tayo is tumataas yung mga androgenic hormones Mm, natin like co testosterone and correct, correct. HGH.
na yun po pala yung isang benefit ng mataas na testosterone is mag-e-enjoy kang yung magiging pleasurable sa'yo yung may hirap na bagay. Totoo. Opo, kaya pala parang yun nga yung napansin ko na nung mga tao na kilala ko nagwo-workout, driven na driven din sa buhay na matataka ka, sila pa yung maraming energy para gumawa pa ng ibang bagay. Tsaka hindi kasi 'pag nag-workout ka nga, yun yung maganda dun, yung alam mo may natapos ka, ang Opo, bilis kaysa yung 'di ba maggo-goal ka ng isang bagay, ang opo. tagal bagong makuha. Eto, everyday may tinatapos ka. Oo, Na totoo. hindi naman mahirap, actually term nilang mahirap, hindi. Masarap yun, eh, lalo na Totoo po. endorphin lumabas na. Endorphin 'no, after. Tapos 'pag yun nga sa workout na usapin, kaya lang minsan nawawala yung iba. Kahit na nandun na ako man na mahilig na mag-workout, pero 'pag nawala ako ng 2 araw lang, 3, ang hirap Opo. ng Ang bumalik. hirap po, totoo yun. Kaya hangga't maaari kahit galing ka na sa trabaho, pagod ka na, ilusot mo lang 10 minutes, 5 minutes, Oo. para hindi ka lang mawala talaga. Yun po sa tanong ko naman kasi ako kakagaling ko lang po diyan, na-injury po ako sa basketball nung kailan. Mm, Korbo lang naman, dalawang daliri. mm. Ta's yun po yung struggle ko, like kasi araw-araw nga po ako nagwo-workout. Talagang bad trip ako na ang liit-liit lang nung injury pero hindi ka makapag-workout talaga dahil nga yung kamay mo, puro kamay mo Oo. kailangan. So paano po ba yun? Paano paano mo po kunyari isisingit na makapag-workout pa rin kahit injured ka kung sakali? Ganito tayo muna sa injury kasi yan Opo, ang isa sa work ko, eh. opo, Maraming nagpupunta sa akin, opo, ang daliri pinakamahirap pagalingin yan, opo, sa totoo lang. Gano'n uli yan, kasi may namamaga diyan, eh. opo, So, inflammation. Kaya ang unang eto nagtataka sila, bakit ako nakakabalik agad maski na talagang masakit, pero opo. nakaka-workout ako. Ang sikreto ko lang diyan, talagang pinapaalis ko talaga yung sugar para mabilis ang recovery nila. Oo, Napakatakaw ko po totoo. sa kanin. Kasi subok na yan, eh, ilan mga Opo, kliyente ko na gano'n, bakit sila agad nakakabalik? Simula nung naituro ko sa kanila, dati kasi sila pagka na ganyan, yellow agad, eyes, 'di ba? opo, Eh, hindi nga gano'n, eh, kailangang mag-alis ka muna ng para opo, mawala yung opo. pamamaga. Nagko-cause nga raw po kasi Oo, talaga ng eh, inflammation ng sugar po 'no? talagang ano mo siya, para tapos Opo, pagkatapos nun, wala ka ng dahilan hindi na maka-workout kasi sabi ko nga, 1 or mga 2 days na yan, opo. maititiklop mo siya, mailalaro mo na Oo, uli. gano'n po. Pansinin mo yan. Sa'kin po 1 week bago ko siya naigalaw. Pero ngayon kanina po nakapag-workout na ako, naka 2 days na ako mula nung tumigil ako. Pero yun nga po, yung po struggle ko talaga sabi ko na-injury ka, hindi ka na makakapag-workout ta's Hindi 'pag opo, 'pag gano'n, 'pag inisip mo injured ako, hindi ako gagalaw, hindi. opo. Pero subukan mo, meron pa rin katulad niyan, o sige nagwe-weights ka naman, 'di ba? Opo. Imbes na itigil mo, bakit ka kukuha ng pipigain mo na weights or ano, Opo. hindi, body weight ka. Okey. At least nag-e-exercise ka pa Opo, rin. basta gumalaw ka. Gumalaw nga, Siguro excuse ko na lang din excuse yun na nung lang din, eh, nagiging excuse talaga minsan. Ako Oo, kasi dumaan na rin sa ganyan, eh. opo, O injured ako, o puyat ako, o ano ako, busog ako. Di ka opo, ngayon gagalaw dahil dun na nag-start yung tatamarin ka. Isang araw opo. kang 'di nag-workout, 2 araw, Dalawang araw, hanggang tuloy-tuloy na. Ngayon kaya ako kahit injured ako, opo. kung hindi ko 'to matiklop, eh, di hindi ako mag-weights, wala akong gagawin. Body weight, marami kang puwedeng gawin, 'di ba? Dun ka Totoo po. lang muna, wala kang lusot. Totoo. Keep in mind ko 'yan talaga, opo. Pagdating naman po nga po sa working out naman, ano po yung working out style niyo? Like paano po kayo, whole body ba or splits kayo or Ako, ganito uli, 'pag sa'kin mm. uli, kasi ako Opo, ayun po, yun po. pinag-uusapan. Puro sa Sige, perspective niyo puro po. sa'kin, sarap, ako bida. Opo, yun Ay, talaga sir. ganito, ako kasi body part ako. Oo, Hindi hindi ko lahat, wino-workout everyday. everyday, opo. Halimbawa ngayon nag-chest ako, sasabayan ko lang siya, pero chest Mm, sana tapos na ako. mm, Eh, meron pang energy, mm. sasabayan ko yan ng triceps. Triceps, Tapos second day ko, kung tatargetin ko yung shoulder, sasabayan ko yan ng dapat tapos na rin ako, pero mm. 'pag meron pa, sasabayan ko siya ng biceps. Puwede Bicep, naman yan, opo, magkakadikit yan ng muscle, eh. Tapos 'pag nag-legs ako, puwede na i-core yan, opo. gano'n. Parang 2 kada isang araw. Gets, opo. Pero kasi nga sabi ko, hindi naman lagi araw-araw yung condition mo gano'n. Mm, So, isang muscle sa isang araw, okey na. opo. Pero kung ako naman tatanungin naman, kung sa iba naman, puwede ka naman hindi everyday, every other day, Mm. pero all major body Full parts na, body naman, 'di ba? opo, Para ipahinga mo lang siya, makapagpahinga na. opo. Kasi hindi mo naman puwedeng gawin, halimbawa nag-chest ako, chest uli bukas, hindi mag-grow yung muscle, kailangan Totoo, oo nga pinapahinga. po, may 48 hours na dapat Mm, recovery time, eh, 'no? so gano'n. Sa'kin po kasi no'n, dati po kasi nung nagbubuhat talaga ako, lagi akong intense. Kaso nga po nagiging problema sa'kin sa sobrang intense ko mag-workout 'pag nag-crash ako, kaya na-injure o kaya gano'n, Ayun, kunyari tapilok ka, basketball. Natitigil po ako, 'pag natigil ako isang taon talagang lumolobo ako. lolobo ka talaga. Talagang ano, so parang,
Tsaka yung kunyari po, yun yung crush din po, yung kunyari sobrang pagod mo ta's hindi ka nag-workout ta's naging 2, naging 3 araw na hindi ka Mhm. nag-workout. Ang naging struggle ko po is lagi nga po ako intense. So, parang nagkaroon ako ngayon na yung ginagawa ko na lang ngayon is around 40-minute workout na lang. Tapos talagang paulit-ulit na lang na simpleng-simple lang, madali Mhm. lang, like hindi na ako nagmamabigat. Ang workout ko na lang po talaga parang, pagka yung push day ako parang Mm. chest at tsaka squats, tsaka Mm. tsaka hindi, bench press, squats, tsaka shoulders lang po. Tapos yung Mm. next ko naman is pull, deadlift and back naman po. Mm. Tapos gano'n. So, parang dun nga rin po ako nag-struggle na pagka hindi ko magagawa yung mga yun, parang nawawala po ako sa track nung Oo, workout ano? ko. Pero kasi ikaw 'pag nag-workout ka rin Opo. talagang kailangan maka 40 minutes ka sabi mo? 'Yun ang tina-target mo? Ay, hindi po gano'n, maikli na po kasi dati po 2 hours ako mag-workout. Eh. 'Yun yung mga una kahit ako nung Opo, nag-start ako niya mag-workout, akala ko mas makakuha ako ng result pagka 2 hours, opo, 1 hour. Ngayon 5 minutes minsan nagwo-workout ako. 'Pag ako nagde-design ng program dun sa client ko, yung mga opo, 'pag tinatamad mga client, opo. "Ay, ako na bahala, 5 minute workout." Kaya, opo, Wala na, talagang kuha na yung gusto nila. opo. Sumunod nabitin, "Coach, nabitin ako." Nagiging 10 'yan, binubuang ko sila, 15. Pero pinaka-ma-ano diyan na mahaba na workout, kahit ako hanggang 30 minutes lang. Kasi yun lang kasi Mahaba pa pala yung 40 minutes ko 'no? ayun lang kasi kailangan ng muscle na Hmm, galaw talaga. Yung sosobra diyan sa 30 to mga 45 siguro, sabihin mo na 40, hmm. 45, okey pa rin. Pero kasi ngayon hindi na kailangan ng ano 'yan, hindi ka naman talaga bodybuilder Opo, na yun nga kailangan eh. mong magtagal dun. Kung gagamitin mo lang katulad tayo, gamit lang na sa araw-araw, Opo, gagamitin lang natin para sa sports natin, mm. 30 to 45. Hindi mo na kailangan ng mahaba. So Kasi yung tama iba pala dun 'no? parang nag-struggle na, nahirapan na, Opo, 'di ba? Ikaw parang hindi mo na matatapos yung program. opo, Hindi na kasi kailangan ng muscle mo 'yun, ibig sabihin ayaw niya na, huwag mo nang opo. pilitin tapusin 'yun. Ano na yun 'no, cortisol na po yun pagka Wala na. na-over-workout ka na ano. Ano naman po tayo, punta naman tayo sa career naman po. Kasi nakita ko po parang mahal na mahal niyo rin yung ginagawa niyo talaga, eh. Mhm. Paano naman po, ano pong mapapayo niyo sa mga tao po na para mahanap naman nila yung career na mahal nila? Okey, ganito, ah, yung career kasi na sinasabi, hanapin mo yung love mo, Mm, yung ginagawa mo, yung gusto mo, saka mo siya gawing career, trabaho. Kasi kailangan nasa puso mo, passion, eh. opo. Hindi siya puwedeng magtrabaho ka lang ng gagawin mo yan dahil sa pera. Opo, Ay totoo naku, yun. maniwala ka, 'pag ginawa mo yan, tatapusin mo lang yung trabaho dahil sa pera. Opo, Pero kung love mo yan, passion mo yan, kahit gaano katagal yan nag-e-enjoy ka, eh. opo. Yung ma-e-enjoyin mo talaga yung hahanapin mo siya. Si God, merong gift yan sa atin. Mm, So, hanapin mo yung gift na yun, yun yung gawin mong trabaho. totoo yun. Hindi yung dahil ito yung kurso na sinabi ng nanay ko, sinabi ng uncle Ay, ko, totoo po gagawin yun. mo, kukunin mo yung kurso yun, matatapos ka. Tapos, pagdating mo, natapos ako, pero ba't hindi yun ang trabaho ko? Dahil yun, ginawa mo lang yun dahil sinabi lang. Kaya talaga, hanapin mo yung gift mo, yung galing Opo, mo. Tapos saka mo siya aralin. Dun yun. totoo, May mga gift ang tao. Kanya-kanyang gift. totoo. Yun ang aralin mo. Tsaka magpakagaling ka talaga dun 'no, kasi parang minsan kunyari sa'min ako po kasi, musikero din po ako, Mm. na laging napapag-usapan nga po kasi financially medyo mahirap po ang industry talaga ng pagiging musikero dito, eh. Totoo. So, parang common advice po sa'ming mga musikero is mag-day job ka o mag-ano ka o mag-business ka tapos gawin mo yung passion mo ng nag-aano. Pero parang sa perspective ko rin kung magpapakagaling ka naman din sobra and yun talaga yung gusto mong gawin, puwede rin talaga pero it's a very tight competition nga Mm. lang. Katulad yung sa inyo talaga, sa totoo lang, ang dami mong kalaban, eh. 'Di Opo, ba? So yun, minsan nga ang gift na sinasabi yung gusto mo na katulad gusto mo musikero, tumutugtog ka. opo, 'Di ba ang sarap ng tumugtog? Mas opo, nga walang bayad ang saya, opo, 'di ba? totoo yun. So gano'n din nga ako rin minsan 'pag singilan na Opo, na awkward pa. parang kasi ano, eh, Opo, dapat may sumisingil para sa'kin, opo, Pero yun kasi nga, sabi ko, bigay ni God yan nung ini-explain ng asawa ko, ni Miss Charm, eh, yan ang gift mo. So kailangan inaral mo yan, hindi opo, naman yan libre, opo, 'di ba? So yun, totoo yun yung yun. sabi ko, basta yung komportable ka na ginagawa yung isang bagay katulad niyan, Opo, yun yung gift mo, aralin mo. Ngayon, hindi naman natatapos yun dun.
gagawa ka ng iba talagang gagawin mo na pagkakitaan. Katulad kami, Totoo. may maliit na real estate, pagka Ay, gano'n, opo. mga property na Opo. Nagpapa-rent po kayo ng mga properties? hindi, may mga minsan mga client ko nagpapahanap ng mga property, sa akin Okey. nag-a-ask, so maghahanap ako. So yun, Opo, do'n talagang maniningil ako kasi yun opo. ang malalaking pera talaga do'n. Nag-a-agent po pala kayo, opo. Mm. So yun, pero itong ginagawa ko na 'to, actually malaki ang pera nga dito. Opo. Sa ginagawa ko rin naman maganda rin ang Tsaka kita ano po talaga. kasi, it's a very niche, industry po na wala pa po talaga. Ako wala pa Tsaka po akong masyadong alam na gano'n. sa totoo, sabi ko nga, kami pa lang mag-asawa gumagawa nung Body and Mind. Opo, Kaya yun, ta's yung ginagawa lang namin, kusa na lang talagang dumadating ang ano, ang grasya, ang pera. Minsan 'di mo inaasahan, talagang sobra-sobra naman talaga bigay ni God sa'yo. sana nga po. Ano talaga, pagbutihin mo lang talaga kung ano binigay niya sa'yo na Opo. gift. Kumbaga alamin mo yung gift mo and at the Yun, same time, enrich mo pa kumbaga hmm. lagi mong, pagyabungin mo pa yung gift mo 'no, kasi La hindi rin puwede na nandiyan lang yung talent mo ta's Tsaka tiwala ngayon, ka na lang sa mabilis na talent mo. ngayon, dati nga Opo, wala namang ganyan. Inaaral na talaga ngayon, ang opo, bilis, 'di ba? Maghanap ka lang, search ka lang, lalabas na kung opo, ano yung gusto mo. Ang dami talaga, opo. naaaral mo na. YouTube po lahat. Ngayon nga po sa perspective ko ang ignorance talaga choice mo na lang, eh. Kasi kung Mm, may gusto kang matutunan kahit nga college level university pa, education pa 'yan, meron sa totoo. internet. Totoo dati, katulad ikaw musikero, 'di ba, Opo, naggigitara ka. opo. 'Di ko alam kung paano kayo natuto niyan. Ikaw kung YouTube. natuturo ka ba niyan, YouTube. Kami dati talagang dun lang sa Opo. ano, Songbook tatambay ay yung ano kami, ko yun, chord kukuha pa book. kami ng tawag dito, may parang ano nun, ano ba tawag natin nun, yung sa comics nun, your ano, Ano po ba yun, yung song hits po? Songhits, yung Song hits, Songhits. opo. Yun, dun pa lang natututo, ang hirap pa nga may gift, dati may mga gift na. Pero hindi pa nga sila talaga na-e-enhance Opo, kasi wala pang mga school talaga. Ngayon parang tama ka, pagka hindi ka gumaling, kasalanan mo na, 'di ba? totoo yun, Aaralin mo na lang talaga, dagdagan mo na. totoo. Ano naman po, pagdating naman po sa kasi napag-usapan po natin kanina yung fasting, 'di ba? Mm. Na nagfa-fast po kayo. Bakit po kailangan natin mag-fast? Kasi 'pag nag-fasting ka, unang-una, sa loob ng katawan mo, mga organs napapahinga. Yes. So, hindi mo siya parang sasakyan, ikaw ba naman gamitin mo siya ng gamitin, hindi siya napapahinga, mapapagod siya, 'di ba? Eto, kung naka-fasting ka, yung organs hindi siya nagagamit, napapahinga, so meron siyang reserba ka ba. Kumbaga sasakyan nga, talagang batang-bata pa siya lagi. Opo, Tsaka dun siya nagre-recover, 'pag nagfa-fasting ka. At 'pag nagfa-fasting ka, katulad niyan, meron kasi 'pag mahaba ka fasting, dun gumagaling talaga yung mga problem sa loob ng katawan. mm. Kaya importante ang fasting Ano talaga. pong maisa-suggest niyo pagdating naman sa fasting? Like, yung intermittent fasting Mm, like yung 16/8 o mm. yung mga like, okey pero magte-24 hour fast ka or like meron pa nga magfi-50 plus hours na Ganito fasting, yun, eh, 'no? hindi kasi lagi lahat pare-parehas ang katawan, yun nga lagi Opo, ayun nga, sinasabi ko. yes. Depende, Unang-una, bago ka makapag-fasting na sinasabi, dapat nakapag-load ka ng maganda, Gets. quality na food. Kasi kung hindi rin, hindi mo tatagalan yung fasting nun. Kanina explanation ko nga, yung parang uling na sinasabi. Oo. Kung yung quality na food na kinain mo, ang dami mong energy, ang daming susunugin. Parang uling lang siya na, yun ang Slow burn, haba oo. talaga, Yun kaya tumatagal ng fasting. So, bago ka mag-fasting, talagang siguraduhin mo yung pagkain mo, Quality quality. talaga, oo. Hindi siya puwedeng agad magfa-fasting ka, hindi ka pa naman sanay sa gano'n, kumain ka ng hindi quality, hindi mo matatagalan 'yun, Gets, opo. yung gano'ng kahaba na 'yun. Ang fasting hindi siya lang yung maisip mo ngayon, talagang gano'n din, gagawin mo siya palagi. Opo, ako ang ano ko 18. 18 is so meron kang Opo. ilang oras, 6 na Opo, 6. 6 Ano yung po kasi window ako, mo. 2 meals a day lang po ako, minsan 1 nga lang So, po. hinahati mo dun sa 6 hours. Opo. Ang tawag namin dun feasting, Ginawa namin ni ni Miss Charm ng feasting kasi 'pag nilagay mo yung tignan mo, kasi may mga salita, na ginagamit. Kahit ako sa mga pasyente ko, "Paano ako magsisimula mag-fasting?" Opo, So, 'wag mong gagamitin yung term na fasting. Sa opo, fasting pa lang patay ka na talaga, parang ayaw mo ng gumawa, Gamitin mo yung salitang feasting. opo, So, yung 18 mo na yun, fasting, palitan mo. Dun ako sa 6 hours. 6 hours akong feasting. opo. Mas masarap pakinggan, 'di Mas ba? masarap nga, ang galing po nun. 'Di kasi ano rin po, parang evolutionary perspective yung feasting na tinatawag nga. Mm. Kasi dati po 'di ba nung mga tao hunter gatherer pa lang, Mm.
hindi naman po talaga tayo nakakain ng umaga, tanghali, gabi kasi sa manggagaling yung kakainin, wala namang ref, wala namang ano. So, parang dati po 'di ba 'pag sa mga tribo-tribo magha-hunt yung mga lalaki tapos pagka nagluto na po yung pamilya, dahil yung mga pagkain po nila ay yung mga na-hunt nila hindi naman may store para kinabukasan. So, talagang kakainin nila lahat. So, feasting nga po na parang busugin natin yung sarili Feasting natin. talaga. Sa term, lahat 'yan. Kaya yung kami pagka sabi nga namin, pagka kami may kinakausap ng mga pasyente, Opo, mga salita talaga na gagamitin mo para mapasunod ang yung galing, tao. opo, Gandahan mo yung term. May opo. mga pamamalit, eh. Hindi puwedeng gagamitin mo yung, salita na salita pa lang parang hirap na, Ang galing fasting, po nun 'di 'no, ba? na yung nag-focus ka sa fasting, pero puwede naman nga dun sa kasi totoo lang po, pagka galing ka talaga sa fast ta's kumain ka na, napakasarap, sobrang pleasurable ng pagkain kahit hindi masarap, sumasarap. Mhm. Totoo po yun. Ano naman po, sa pagpunta sa sports kasi yun nga po, at ano po bang edad niyo ngayon? 45. At 45 po, active pa rin kayo sa basketball kasi yun nga po 'di Mm. ba nagte-training din po kayo kay Pawen po. Mm. Ano pong importance ng basketball sa buhay niyo? Ah, Hindi po, kahit sports in general muna. importante siya pantanggal ng ano talaga, pagod, Pantanggal ng pangpasaya. pagod, magpapagod ka pa 'no? Oo, Hindi, totoo. kasi Totoo po yun. endorphin 'yan, eh. Opo, Lalo na alam mo kasi ang sports, tayong mga lalaki, opo. ito sinasabi ko lagi, may mga pasyente rin ako na, "Ronel, 'di na ako nakakalaro kasi tumatanda na ako, eh." 'Yun ang sinasabi nila. Ngayon babaliktarin ko uli 'yun. Alam mo ba kaya ka tumatanda? Kasi hindi ka Hindi na ka naglalaro. naglalaro. Totoo yun. Kailangan mo maglaro ka para ka maging bata. Opo, 'Yun ang totoo nun. galing. So, ang nakukuha ko dun sa paglalaro na 'yan, kaya ako nagba-basketball, masaya ako diyan. Kasi nararamdaman ko bata ako, nagiging bata ako lalo. Hindi ako Totoo. titigil maglalaro kasi gusto ko pa maging bata, eh. Totoo Madami ko po pang yun. anak, eh. Gano'n din po talaga view ko sa basketball kasi parang lalo na ako po makakalaro ko lagi mga kaklase ko rin nung high school, eh. Parang kahit gaano ka ka-busy, kahit gaano ka ka-stress sa buhay, lalo na gaano ka mag-adulting nga sa buhay, pagka nagba-basketball ka na kasama yung mga tropa mo, para ka talagang bata ta's At ramdam na ramdam mo yung nanalo tayo, opo, 'di ba? Isipin mo lang namang makukuha diyan yung mga pick-up game, opo, makukuha mo diyan, 'di ba? opo, Pero manalo nga talagang hindi ka papatalo, eh. opo. Pero 'pag nanalo ka, iba yung saya, 'di ba? Totoo, Eh, kahit pick-up game lang pero talaga. iba na lalo na 'pag naglalaro ka na uli ng liga, Opo, commercial league na may nakukuha ka, nakakuha ka opo. pa ng award, mas pa, 'di ba? Mas Totoo mas yun. gugustuhin mo pa. Opo, So, yun, sumali kami dun sa ano ni Pawan, nung one day league po nung kailan, eh, nandun ka ba nag-silver, nun? opo. Yung ano po, yung one day league nila yung puwede yung open. Nandun ako nun, Ano po ba kayo nun? Anong team niyo po nun? Kami una naglaro, Kami po yung ano, yung naglaban sa dulo, yung sila ano, yung yung may may mga MPBL yung kalaban. 'di ibang ano kayo sa Ah, iba. one day league po ng zero Oo, crowd sa zero yun. crowd kaya pala kung ikaw Opo, yung matatandaan kita kasi opo, ang biruan nga nila dito 'pag ako daw nakalaban talagang natatandaan nila. Hindi puwedeng opo, hindi matandaan kasi lagi daw may bangga na opo. Yun nga, nangyayari. tinanong ko nga po kay Pawan, sabi ko, "Malakas ba si Doc Coach?" Sabi niya, "Malakas mambangga." Kaya sigurado matatandaan ko pala na 'pag Opo. bagong kalaban. Opo, kasi yun dun ata sa liga niyo na yun parang ano na po puro zero crowd na lang. Mm, Yung last po kasi nag-open siya, yung parang puwede kahit mga outsiders. yun ang maganda. Ayun Kaya po, lang sabi niya nga magulo pagka daw. gano'n magulo siyempre 'di ba, kinakarir Opo. masyado. Dito ang plano po namin pagka nag-expand na nga dito sa Valenzuela, inter-branch naman ang laban, opo. Sa ano naman po, 'di ba yun nga po coach kayo at ay kumbaga life coach kayo and at the same time fitness coach and at the same time basketball coach din. Mhm. So, para sa inyo naman po, what makes a good coach po? Hmm, kailangan bago ka maging, good coach, sa sarili mo, ikaw muna. Living by Ikaw example. dapat bago ka maging sabihin mong magaling kang coach, ikaw talaga dapat Opo, sa sarili mo. Pakita mo muna sa kanila kung ano talaga yung sinasabing coach. Ikaw totoo. na mismo, pakita mo sa kanila, yun lang. Opo. Totoo rin kasi meron po kunyari lagay na lang natin sa akin hindi ko naman ano, yung sa fitness po. Mm. May mga gym po na parang Hmm, may mga hindi naman po natin hindi ko naman po inaano mm. yung plus size ng mga tao. Wala naman pong judgment. Pero pagdating lang po sa fitness kasi siyempre nasa fitness tayo. Medyo na-skeptical lang po ako sa mga fitness coach na medyo plus size. Kasi parang Hmm.
paano naman ako mai-inspire magpaka-healthy niyan kung parang Oo, dun yung pa lang, 'di nagtuturo ba? sa'kin parang hindi. Yun nga sinasabi ko, yung tayo mo pa lang, yung ikaw pa lang, hindi mo Mm, na kailangang magsalita, eh. Alam na, ito yung coach na mm, kailangan ko, 'di ba? totoo yun. Pero siyempre, 'pag in-execute mo yung mga bagay-bagay, kung ano yung mga gagawin mo, papagawa mo, Mm, pati sa buhay mo, talagang dapat yun opo. talaga yung makikita sa'yo. Yung sa style naman po na kung paano niyo naman po maire-relay o para mapapa-act yung mga tinuturuan niyo, paano naman po yun? Basta siya, tinitingnan ko ganito, hindi ka push ng push, eh, hindi mo siya puwede dahil parang style nga ni Coach Paun. Yun nga, Yun yung totoo yan. sinasabi ko na hindi mo kailangang, masyadong idiin. Tingnan mo lang yung galaw, sabayan mo lang siya. Tapos simula dun mo siya kunin katulad niyan kung sa workout natin titingnan, para kung mapasunod yan kasi merong iba na 'pag sa umpisa nag-interview, kinakausap ko, burden na sa kanila yung workout. So dun pa lang masaya ako 'pag gano'n, yung ayaw mag-workout, burden pala. Pero ng paano ko siyang napapasunod, o gagalaw ang konti, kakausapin ko, titingnan ko paano umi-squat. From there, kinukunan ko na siya kung ano yung bibigay kong program na hindi siya mahihirapan na dun siya Gets. mag-e-enjoy. Opo. Kasi 'pag ako gumawa ng program, sinisigurado ko na hindi mo 'to makikita sa Mm, YouTube o sa libro. Talagang ako gumawa niyan. oo. Kaya ako napapasunod kahit ako meron akong mga kliyente 100 plus, Mm. 90, 80, nagba-boxing yang mga yan na dapat hindi na. From dati Grabe 'no, ayun 80. ayun paano ko Opo, napapasunod yan mga yan. So ayun, meron talagang kunin mo lang yung gusto nila kung saan sila masaya. opo. Pagkatapos nun nakuha mo na, napapasunod mo na, bigyan mo na ng intense ngayon. Gets. Mas hindi puwede kasing yung gusto mo nasa isip mo, masunod agad, eh. Oo, Sila muna masunod sa ngayon. opo. Gano'n ang style nun. Parang 'pag nakuha nila kasi sa pag-workout po makukuha rin nila yung momentum, eh, 'di ba? 'Pag Mm. nagka-momentum na para bang 'pag na ano, gusto na rin nila yung challenge na mas mahirapan pa, eh, 'no? Sila na nagsasabi, Mm, parang kulang, o yun ang sinasabi ko lagi. improvement Sa na sa yun. umpisa niyan, ganito lang tayo pero easy, easy. Pero 'pag nagsabi na ng kulang, dun mo na siya dahan-dahanin na Totoo po. hanggang makuha na natin yung target. Nakakatuwa naman po. Labas naman po tayo sa buhay pagiging coach and sa trabaho. Punta naman po tayo sa buhay kasi nga po kanina po nababanggit niyo yung family life niyo po, yung kayo nung wife niyo. So, paano naman po kayo bilang isang husband po? Hmm, bilang asawa, kasi ako talagang ano, 'pag ang babae na lang, Opo, ang babae 'pag tama 'yan, tama talaga, 'pag mali, tama pa rin 'yan. So, lagi lang bilang asawa, lagi mong susundin lang ako, lalaki ako, ako opo, yung sinasabi nila, ikaw yung king, ikaw yung dapat masunod. Sa'kin sa totoo, ah, kay Miss Charms, asawa ko, opo, siya talagang ano, siya talagang sa totoo opo, marinig ng ibang tao, opo. parang siya pa nga yung head ng family. Wow, Gano'n, sa opo, kanya ko pinagkakaloob 'yan, sa kanya ko binibigay 'yan kasi siya yung mas nakakaalam, siya yung mas nasa bahay. Pero ako opo, bilang asawa, ang gagawin ko, ako yung, magpo-provide ng talagang pera, opo. 'di ba, financial. Kailangan 'yun ang meron tayo. Pero Nakaka bahala do'n si misis ko, opo, si Miss Charm. Mas, lalo na pagdating pala sa pera. Ako bilang asawa, hindi ako nakakailam talaga sis, sa'yo lahat 'yan. Lahat opo. ng pera bigay mo sa asawa, bahala siya kung paano niya paikutin 'yan. Nakakatuwa po. 'Yan, gano'n lang. Simple lang naman. Opo, tsaka Happy nakakatuwa po happy na wife 'yan, talagang lahat ng babae. Bigyan mo ng bala 'yan, gagawin niya yung gusto niya, opo. 'di ba? Nakakatuwa nga po kasi kayo nga po very ano, basketball player po kayo tapos ang laki ng katawan niyo na talagang very masculine tapos pero gano'n po yung view niyo na, "I will submit to my wife po," 'no? So, talagang nakakatuwa kasi it takes humility po para gawin 'yun. Ayun naman talaga, kasi ang susi naman talaga ng tagumpay ng lalaki, Opo, babae, ang asawa asawa talaga, talaga, totoo 'yan. Dati nga dumating pa kami sa time niyan, walang naniniwala na ginagawa ko. Ah, Maglalaba ako, magluluto, maggi-gym uli, basta maggi-gym, Opo, magpapalengke, 'yun. Basta kaya ko gawin, gawaing opo, bahay. Kasi gusto ko pagdating na ni misis nung asawa ko, masaya siya. relax lang 'yan. Opo, Para siyempre alam mo na. totoo. Ah, Ayun naman po, kasi nasabi niyo nga na feeling ko naman po kasi sa perspective ko na napakaganda po nun na yun nga susunod ka sa asawa mo. Pero kasi para sa akin kailangan po muna maging magaling si asawa. Eh So, dun nga po ako naman na
ano pong may papayo niyo kunyari sa akin bilang isang single pa po ngayon, paano ko naman mahahanap yung wife po na katulad po ni ma'am na gano'n po, yung talagang worth submitting for and worth, giving my life po, Okay, parang gano'n. ganito 'yan. Unang-una pagka ikaw, alam mo na kaya mong kasi kailangan compatible kayo, eh. Totoo yun. Ah, 'Pag alam mong kaya mong magkulong kayo sa kwarto ng siguro kahit 1 buwan, 1 taon na walang labasan, hindi kayo Opo, magkakasawaan. siya na yun. Oo, totoo 'yun. Pero yung pagka ilang araw pa lang na magkasama kayo, wala na. Parang ayoko ng kasama 'to, eh. Pero tingnan pansinin mo 'yan, yung parang hindi ka magsasawang kasama siya, na gusto mo lagi nakadikit sa'yo. 'Yun ang ano dun Totoo, talaga, dun opo. ko nakita 'yan. Nagka-girlfriend ka na ba? Gano'n, Opo. personal din na tanong, eh, binalik. No, yung Sa'kin ano, parang may ano po, yung opo. 'di ba Yung yung ex ko kasi, yung ex-girlfriend ko po kasi medyo ano, yung medyo naging ano, medyo kinda bitter po yung ending namin, eh. Kaya po ko yung mga ganyang tanong ko kasi kinda in search of Paano yun? Tapos meron pang isa diyan, hindi naman eto nga sinasabi ko, pagka ikaw, eto, eto Opo, lang isa ko, puwede mo i-cut, puwedeng hindi. opo. Pagka nakaka-fart ka sa harapan niya na hindi ka Opo, nahiya, napaka-solid nun. opo. Ay, ibig sabihin kaya mong sabihin lahat yung wala kang tinatago. Opo, Na yun, nagagawa mo yun sa ibang girlfriend mo dati totoo po. na ano, nagagawa mo Opo naman, yung oo. gano'n, Oo yung naman, yun yung opo. mga tinitingnan ko diyan, eh. Nagagawa ko Mga naman, simple lang. pero mas more on sa'kin lang po nun, kung sa perspective ko man. Kasi, ako po nun maaga rin akong kasi very very driven person po talaga ako, eh. Tapos, yun nga po marami akong ambition tapos, dati po nun talagang kahit naman sa fitness and all gano'n. Pero yun nga po sa pinanggalingan kong relationship, para kasing ako po nun parang siyempre first relationship ko tapos talagang, parang very lover boy po kasi ako sa totoo lang talaga like, 'Pag longer daw, eh, kaya ako nagpagupit, opo. eh. Talagang, pagka na-inlove po talaga ako, naisa-sacrifice ko po talaga lahat like kahit ano pa 'yan. So nung nangyari po sa'kin yun parang nagkaroon ng napansin ko lang ngayon, looking back na parang nagka-halt yung buhay ko. Na kung paano po niyo kinukuwento kanina ni ma'am at saka ni sir yung partnership niyo po na kung paano gumanda yung career, lahat ng ano niyo. Parang yun nga po dun ko rin na-realize na importante nga mahanap ko siya kasi parang yun nga po, parang nung nandun ako na I mean, ako sobrang grateful ko po dun sa past ko. Like siyempre lahat ng pinagsamahan namin, grateful po ako dun. Pero at the same time po na ngayon po realizing back na hindi nga talaga kami akma para sa isa't isa. Hmm, So, parang, nung panahon po na yun, parang yung napansin ko, parang nagka-pause yung buhay ko kasi hindi po ako nagkaroon ng development sa parang 'di career ko nag-grow? nun. Ayun po, yung career ko nun medyo nag-halt yung momentum. Tapos po, yun nga po, parang parang nangyari po kasi nun parang puro puro parang hindi ko napabayaan ko yung sarili ko. Hindi po ako nakakapag-workout, tapos hindi na ako yun nga, parang yung ambition ko parang laging sa kanya na lang yung focus ko. Ah, Na nawala na yung sa sarili ko naman na yun nga na kasi nga po talagang parang ang dami kong sinacrifice, eh, parang mm. gano'n. Pero ang pag-ibig kasi ang totoong, pagmamahalan hindi mo kailangang mag-sacrifice, eh. Wala talagang gano'n, eh. Mag-flow lang, sabi ko nga mag-flow lang. Mm, Ta's mararamdaman mo na yung mapapangasawa mo tama para sa'yo, ipu-push ka lang niyan sa lahat ng gusto mo. paangat 'no, Hindi sa 'yan yung ano puwedeng minsan kasi, sabi nga nila, "Ay hindi mo puwedeng alisin sa'kin 'to, nauna ko 'tong sa magba-basketball ko, mm, nauna ko 'tong ginagawa kaysa sa'yo, eh." Yung ibang babae 'di ba, ibang girlfriend lalo na pagka nabubuntis na, "Wag na dito ka na sa'kin." Yung para ayun nga dun na napipigil yun, eh. mm, So dapat yun laging may suporta talaga. Kahit mm, anong gusto mo, totoo. susuportahan ka lang. Pero paano ka nga susuportahan ng asawa mo o ng girlfriend mo kung hindi ka good provider? Totoo yun. Importante rin dahil sabi ko nga laging Opo, bigyan mo happy yan, lagyan mo ng bala yan. Ewan ko opo, kung pakailaman ka pa talaga niyan, totoo. sasamahan ka niyan, ipu-push ka. Ang naging problem lang kasi sa'tin, mga ibang ako rin naman nagdaan sa gano'n pero hindi naman gano'n katagal dumaan, hindi ako Mm, tumambay, umalis na ako do'n. Yung kampante ka na sa meron ka, eh. mm. So, Ay yun po, yung pagkakulang wala papaano na, kailangan sige pa, opo, push ka lang ng push.
para maglagay ka lang maglagay, yung di ka maubusan para masaya. Yun po yung naging best lesson din sa akin nung kailan. Kasi nga po nung panahon na yun, medyo naging ano nga po, naging kontento na ako sa Yun, 'pag buhay. hindi ka puwedeng makontento talaga, eh. Opo. So ngayon nga po, katulad ng sinabi niyo, ang focus ko po talaga ngayon bago makahanap ng partner ulit, talaga magpakayaman, sobra. Pero Joke hindi lang. naman, sasabay Opo, na lang din 'yan. opo. 'Pag inuna mo agad na magpakayaman, 'di ka rin mamaya ayan na pala sa tapat mo, eh. O gano'n din kami nag-i-start, ako dumaan din naman tayo lahat sa gano'n. Opo, Pero 'pag parehas ano 'yan, eh, may parehas talaga, mararamdaman mo siya. opo, talaga parang yung Maraming nagsasabay siya talaga. tadhana na lang yung Tadhana gagalaw meron 'no? talaga, eh. Opo, Mararamdaman at yun naramdaman mo na, ang ganito na lang, gawin mo na lang muna lahat ngayon ng yung mga opo, tingin mo na 'pag may asawa ka na hindi mo opo, na puwedeng gawin. opo. Para pagka time na talaga na, at least tapos ka na. Totoo yun, Okey na, opo, go ka na lang ng go. Pero yung magpayaman, opo, unahin muna natin magpayaman bago makakuha ng, mapapangasawa na maayos. Hindi, sasabay na lang. Hayaan opo. mo lang kung ano yung dumating yun. Gusto mo ngayon na nakabanggaan mo, yun Opo. na pala yun, 'di ba? Tapos Opo, saka na lang kayo, sabi ko nga sa'yo, kung di kayo nagkakasawaan dalawa na magkasama na isang buwan, yun nga, walang labasan sa kwarto o opo. lagi kayong magkadikit, magkasama, wala talagang sawa, yun Mm, talaga yun, eh. nakakatuwa naman Oo, po meron yun, kasi opo. minsan, 'di ba, parang nakakapagod makasama, pahinga muna ako, 'di ba? Walang gano'n, dapat lagi Opo, kayong may gano'n na-feel mo na yung gano'n? Yung ah, parang halimbawa, kasama mo na ng ilang araw, medyo tapos parang ayoko muna ng opo, kasama 'to, 'di opo. ba? Looking back Hmm, po, medyo nagkaroon may din ng gano'n gano'n, talaga. opo. Pero makikita mo yan 'pag para sa'yo na talaga, 'di yan ayaw mo yan na nawala sa paningin mo. Opo, Totoo kahit yun. sa isip mo 'no? Oo, totoo nga yun. Tapos, yung aalis ka, yun ang importante lagi, Mm, yung talagang magki-kiss ka. totoo Pagdating mo po. ki-kiss ka, iba kasi wala ng gano'n, eh. Important 'yun 'pag paalis ka na galing sa work, pauwi ka pala, Mm, "Papauwi na ako," 'wag mong kakalimutan lagi 'yun. Kasi gustong-gusto ng mga babae 'yan. opo. Kumbaga yung araw-araw mo pa rin talaga ligawan Oo, yung asawa mo 'no? pero ngayon tamo ako na nililigawan niya. Nakakatuwa po. Joke Pero lang, hindi natutuwa po naman. sa relationship niyo po, opo, sobra po. Ayun nga po, so yun naman kasi sabi niyo nga po, happy wife, happy life. Ano naman po yung mga ways para mapasaya po, si misis? Ah, ano lang, sabi ko nga lagi, susunod ka lang, 'wag Opo, mo ng kontrahin kasi alam na naman talaga nila 'yan opo, kung ano yung dapat. Pero oo, ikaw rin naman, mapapansin mo rin naman 'yan sa asawa mo, girlfriend mo, oo. na hindi ko 'to susundin kasi mali. Ayun nga, Pero mas lagi ang babae, opo, iba 'yan, alam nila kung ano yung mangyayari. opo, Susunod nakakatuwa. ka lang talaga sa kanya, wala namang babae na asawa mo na ibabagsak ka o girlfriend mo, itataas ka lang naman talaga niyan, eh. Opo. Pero huwag ka rin namang magpakampante kasi mararamdaman mo rin naman 'yan Siguro po 'pag kung tama rin kasi mm, basta mararamdaman mo 'yan 'pag matured na ang lalaki, alam mo naman na talaga 'yan kung totoo yan, susundin para wala na ring away. opo, Basta pag-asawa, ang sinasabi ko pag-asawa mo, kaya mo nga pinakasalan 'yan kasi alam mong 'yan na 'yan, wala nang saulian 'yan, sumunod ka na lang. Hindi ka naman pipili siguro ayun ng nga po, sablay talaga, talagang eh. pumili na lang Pumili ka na talaga. bago ka magpakasal talaga. So yun naman po pala. So, yung sa pagpili naman nga po, ano po yung mga nakita niyo kay ma'am para po masabi niyong siya na ano ano kung sakali po ako, para po makahanap ng wife na i-empower ka na ilalabas yung full potential mo nga kumbaga. Ano po yung mga dapat kong hanapin sa isang babae po para Ganito 'yan, impokrito 'pag gumawa ka ng sinasabi nila, siyempre maganda. opo, Yun agad una titignan mo opo, diyan. Totoo naman talaga. Kailangan yung maganda, hindi maganda, ganito 'yan, maganda sa paningin ko siyempre po, siyempre. opo. Meron naman talagang iba nga, may kaibigan ako na ang gandang-ganda siya 'pag kinukuwento niya, 'di ba? Mm, Pero sa paningin sa namin, paningin hindi opo, naman, 'di ba? opo. So unang-una sa sarili mo, kailangan maganda 'yan sa paningin mo, Totoo po, 'di ba? attraction pa rin talaga kasi siyempre kung hindi Oo. ka naman attracted Oo, yun sa talaga, opo, eh. Yun ang hipokrito naman sabi mo, pangit niya, yung maganda talaga, ugali. sa paningin mo. Opo. Tapos nga siyempre ugali, 'yan. Sa ugali po ano mga like Ah, makikita mo 'yan talaga ano, eh, sa lambing, mm, kailangan malambing mahal talaga. na mahal ka 'no? Mararamdaman mo 'yan yung talagang lagi sa'yong, yung yakap ba, Opo, yung halik, yung yakap. Tapos siyempre, yung edukada kasi, oo, okey dapat 'yun, kasama naman talaga 'yun. opo. Kahit naman Pero tayo siguro kung sila pipili ng asawa dapat kahit papaano um edukado rin na lalaki siyempre. Pero meron iba naman hindi rin meron namang iba na rin ngayon puwede na rin mag-aral, Opo, aralin yung mga bagay na 'yan. totoo. Tapos, maka-Diyos, Totoo. 'yan talagang 'wag mong kakalimutan 'yan.
Kasi yan sa totoo, sa simbahan ko nga nakita yung asawa ko, si Miss Ah, sa Charm. church po Yan kayo kasi sa'yo nag-meet. kanina nung 9 years old ako. Kasi, nakita ko yan, bahay, eskuwelahan, simbahan, si Miss Charm. Siya lang yung gano'n na nakikita ko sa lugar namin, eh. So, yun, sa simbahan ko siya nakita. Ibig sabihin madasalin 'to. So, 'pag ang tao talaga madasalin, may pananalig sa Diyos, may takot sa Diyos, yun isa sa ano na dapat yun ang pipiliin mo. Mm. Ano pa po kung meron pang iba? Sa life skills naman po, ano pong mga Hindi kasi talaga alam ko matalino na yung asawa ko, opo. eh. So, Di importante kumbaga po matalino oo, 'no? Opo. ang tawag nga sa'kin nila Jack, Opo. dapat Jack daw pangalan ko, eh. Dahil? Jackpot ako, eh. Jackpot. Sabi nga Ma'am. sabi nga ng nanay ko, "Paano mo pangasawa 'yan?" Ang sagot ko, "Eh, di naglagay ako ng helmet para hindi niya Para makita." hindi Kasi talagang kilala yung asawa ko talaga Opo. na maayos talaga. Opo. Maayos yung pamilya, so talaga Oo. na-jackpotan ko lang. Ay naku sir. Sana maka-jackpot din ako. Okey po. Tawag dito, sa ano naman po, sa pagiging tatay naman po. Mm, Matanong ko lang po, ilan po yung anak niya? 4. 4, grabe. Tawag po, kamusta naman po kayo bilang tatay naman? Masaya, masaya ako bilang tatay, yung mga anak ko na 'yan, talagang nilalaro ko sila Opo. hangga't ayun nga yung anak ko na lalo na 'tong dalawang huli na lalaki, 5 and 7 years old. Opo. Alam mo dahil nga nakikita hindi ko na kailangan i-coach 'yan, eh. Kasi sabi ko kasi nakikita lang May nila ako example opo. nakikita ko nagsi-circuit kung anong ginagawa ko. Nagte-treadmill, bababa sa treadmill, magke-kettlebell, magda-dumbbell, tapos nagde-dribble, lahat Grabe, 7 years old 'no? 5, yung 5 ko. So, Opo. gano'n siya, hindi ko na kino-coach. Itatama ko na lang yung Opo. posisyon, pero hindi mo na dapat yan i-push, mag-exercise ka, na gano'n. So, Tsaka ano din po yun 'no, misconception din yun, eh, yung parang dati yung parang bro science dati na 'pag bata ka pa huwag kang mag-workout, 'di ka tatangkad. hindi Hindi totoo totoo yun, yun, 'di ba? eh. Mas tatangkad ka pa 'pag nag-workout ka, Oo, eh. hindi ka lang talaga puwedeng magbuhat ng mabigat, Mabigat, kasi oo, kasi talagang kukunat oo, na yung mga yung spine mo, muscle eh, 'no, mo, wala na yan. Pero yung workout talagang gagawin mo. Pero Opo. do'n siyempre meron akong anak na isa rin na talagang Mm. gifted din. Opo, gano'n. Yan yung, laging bida yan sa teatro, eh. Pero yan kahit anong gawin ko, pag-exercisein ko, hindi naman susunod sa akin yan. Opo. So hinayaan ko lang siya, kasi magaling mag-drawing, Hmm. ano rin magaling sa music, Gano'n po galing talagang ano, kumanta. ano Ayan rin siya siya, yung nagli-lead actor ngayon sa mga teatro, multiple intelligent siya magaling 'no? siya. Opo. So yun, hindi ko mapipilit yan bilang ako tatay niya, Opo. gusto ko eto hindi sa akin ganito kasi kami mag-asawa, Mm. lalo na asawa ko nga sabi ko, alam niya kasi bumasa ng gift, eh. Siya nga naka-discover ng gift ko, eh. So yun, kung ano yung gift niyan, hayaan mo lang, huwag mo nang pilitin yan kung ano yung gusto natin niya, may kanya-kanya talaga sila, eh. Hayaan mo lang, saka kung ano yung nakita na naming gift, yun na, pinapag-aralan namin sila, aralin mo na. So yun, ganun ako bilang Ang tatay, galing, ganun opo. kami bilang magulang sa mga anak. Opo, parang yun din po yung pangarap ko sa future na anak ko, eh, na parang hindi ko kasi parang lagi po sinasabi yun na parang gagawin ko malupit yung anak ko. Pero parang hindi 'pag ini-explain ko po, hindi siya yung parang magpapaka-strict parent ako na i-enforce ko sa kanya kung ano yung gusto ko. Parang ang gusto ko lang i-instill sa anak ko na kung ano yung man yung gusto niya, dapat alamin niyang gusto niya talaga yun at the same time magpakalupit siya dun. Na Mm. kumbaga dapat kung yun na yung gusto niya talagang gawin, ibibigay ko sa kanya yung tamang disiplina, tamang work ethic na ito yung cost kung gusto mo maging magaling din sa ginagawa mo. Talagang susuportahan mo siya. Opo, Buti nga ngayon ganun na, sabi ko dahil ang dami ng puwedeng aralin, eh. opo. 'Pag nakita mo yung gift ng anak mo, yung galing, sige send mo na dun sa I-enrich mo diyan, pa, opo. enhance mo. Dun magaling ang asawa ko. Totoo. Kayo po ba bilang ano sa pagiging strict naman po, like Strict, ganito opo. strict diyan. Hindi siya strict, eh, puro reward nga, eh. Reward Parang system. hindi mo napagalitan, 'di ba? Kasi Opo. 'pag magagalit ka pala, sakit lang lalamunan mo diyan. 'Pag gumawa ng kabutihan, bigyan mo ng reward. So, Ay, wala tayong pag-uusapan yan. Hinahayaan ko na lang makulit yang mga yan. Sige, opo, normal na makulit ang mga bata, eh. Pero 'pag yan, gumawa ng kabutihan, 'pag opo. binigyan mo ng reward, ang tatanda lang sa isip nila, gagawa lang lagi ng Gano'n kabutihan. kabutihan, Kasi nakakatawa po. puro reward yan natatanggap, eh. Opo. Pupunta sa isa room yan, "Daddy, I did this." Okay, reward, 'di ba? Yung Alam reward niya system po talaga oo, napakaimportante sa bata. kasi 'pag yung iba yung pagka naging strikto ka pa, wala iba, eh, baka sumama ng Saka loob, eh. magkakaroon po ng gap. Opo. Hinahayaan ko na lang sila. Mhm. Basta 'pag tama, 'di laging gagawin yan tama kasi may reward, eh. Opo, gano'n din tatay ko sobrang kami po ng tatay ko parang tropa ang relationship namin, eh. Kasi sobrang open namin sa isa't isa. Yun ang maganda rin na gano'n, 'di Opo, ba? Walang gap.
Opo. nasasabi sa'yo kung ano Oo, yung gano'n po. Ako nag masasabi ko like, ano na lahat ng aspect ng buhay ko alam ni tatay. yun ang maganda. Lahat. Yun din naman yung gusto ko sa magiging anak ko katulad mo na Opo, wala ka sa'king dapat isekreto kasi mas matutulungan kita, eh. opo. Kaysa sa kaibigan mo ikaw lumapit. Ay Yun yung totoo po in-explain 'yun. ko sa kanila. Sa akin 'pag sinabi mo yan, solve ang problem mo. Nandiyan si mommy, nandiyan si daddy, Opo, kami bahala. Pero kung sa kaibigan mo sasabihin yan, yo wala pa totoo po. marami pang Oo, dadaanan. Ito, tsaka ikaw bilang straight na parent, agad, eh. talagang yung what's best for him or her yung talagang gusto mo mangyari. Yun din po yung sinasabi sa'kin lagi ni tatay Pero dati pagka may mga ganyan. pero ang galing din ng pagpapalaki sa'yo kasi yun nga, Mm, katulad niyan, hindi ka matatakot na magsabi sa kanya kung meron kang opo, sasabihin. So yun, ganda rin nakakatuwa ng po, opo. pagpapalaki sa'yo. Oo, ano po, sobrang proud ko Tatay, naman po congrats nun. po. Love na love ko po yan si tatay. Kasi po ano po pala, eh, single parent po siya, namatay po yung mother ko Kaya around 4 years gano'n. old pa lang. Ako na magtatanong, ilan kayo magkakapatid? 2 lang po, ay 3 po kami. 2 po kami sa first mom ko tapos nagkaroon po kami ng half brother po, opo. Mm, Yan po, ano po siya, eh, may autism siya, opo. mm, Kasi ano na po, medyo matanda na rin sila tatay nun nung nagkaroon siya ng anak, eh. Pero hindi namin mm. alam kung anong cause talaga, pero yun po. Ano naman po, si tatay po talaga napaka-cool po niyan. Like, yung tropa ko po, yung friends ko po, friends niya rin. Ang Opo, galing. lalo na po nung busy-busy ako sa girlfriend ko dati nung ano po, pagka ako wala sa bahay, magugulat ako, uwi ako dito, nandito yung mga tropa ko kasama tatay ko, kainuman ng tatay ko. Opo, opo. Kaya talagang Yung sobrang tatay mo grateful ko ata yun po. ng kaibigan ko, eh. Opo, sobrang cool po ni Ang galing, tatay, 'no? opo. Gano'n ang magandang tatay talaga. Opo, ang nakakalungkot lang po sa kanya kay tatay, yun naman po yung mga ginagawa niyo po. Kasi hindi niya po naalagaan yung sarili niya. Maaga po siya na-stroke. So ano po siya, medyo hirap siyang gumalaw ngayon. At well, 64 na po siya, eh. Mm, So ako naman po, parang yun yung learning ko na hindi, kaya nga ngayon po grabe ako mag-optimize ng yun nga, ng health ko. Kasi parang ayokong mangyari kay tatay na dati po kasi nagba-basketball din siya and all, nagbo-boxing din. Pero nung hmm. na-stroke po siya, natigil lahat. Tsaka hindi gano'n mangyayari sa kanya parang, "Ay, ayoko na," 'di ba? Hindi na Opo. dahil na-stroke ako. Pero ano, matagal na ba siya Oh, na-stroke? 10 years na rin po. Kung 6 months lang sana kaya kong habulin 'yun. Opo, Leo. Ayun ang laging sinasabi rin sa clinic sa mga pasyente. Ako magiging sinungaling sa inyo pagka yang stroke, Mm, mapapabalik ko pa sa dati. mm, Pero kung yan wala pang 6 months, kayang-kaya. mm. Minsan nga may sa Gano'n po clinic pala. na-stroke kagabi, 'di ba kagabi yun, kinabukasan Mm. nagpunta sa clinic, diretso na siya, balik na sa dati. Sayang po, 'di pa Kaya namin kayo gano'n, nakilala agad yun 'no? nga Opo, sabi ko, huwag nang patagalin, eh. opo. Pero si tatay po nakapag-exercise, nagwo-workout pa rin po siya every other day po. At least gumagalaw Opo. pa. Ako na nagte-trainer pero opo, nakakatuwa po yung ano, yung sa ano niyo, sa pagiging father. Ano naman po, ano naman best parenting tips niyo po? Ah, ganito katulad ng pagpapalaki sa'yo ni tatay mo, Mm, talagang maging open ka lang sa mga anak mo. mm, Halimbawa, pagka may kailangan, may sasabihin, talagang makinig ka lang. mm, Talagang kailangan ng mga bata 'yan, eh. Pangalawa, talagang ikaw bilang tatay sa mga anak mo, mag-provide ka talaga. Ibigay mo lang yung pangangailangan hanggang sa mm, makatapos sila ng ng eskuwela nila. opo. So yun ang importante lang, eh. Bigay lang natin yung edukasyon na maganda. Ito lang po, tanong ko lang din kasi bilang po kayo very successful po yung, career niyo and all. Paano niyo po naiiwasang ma-spoil yung anak? Sa akin ang sabi nga nila, hindi ako yun, eh, yung part na yun na hindi Opo. na-spoil yung anak. Kumbaga ini-spoil niyo rin po talaga. Meron Opo, meron, eh, opo. si ma'am talaga, eh. Siya po Si ang miss disiplinarya naman ano. oo, kasi talagang At least balance po, yin and yang, opo. talaga sa totoo, hindi masabing nai-spoil po talaga sa akin yun. Opo, Onting kunot niyan, bibigay ko na para wala ng away, oo. eto na. Opo, kasi sa'kin Then naman po, parang sa perspective ko po kasi si tatay ko pareho niyo po. Si tatay sobrang close namin and medyo na-spoil din kami nung bata ta's ako hanggang ngayon growing up, parang nagkaroon din ako ng awareness na parang na-spoiled ko pala nung bata. Tapos ang dami ko ring ugali na parang kinalakihan na parang akala ko normal pero parang, ay ang entitled pala nito. mm, Parang so parang ako yun, parang isa rin po sa ano ko rin, learning experience na 'pag saan ako may mga eto subukan naman akong baguhin naman. tama yun. Opo, siguro yung sa inyo po na talaga kasing yung dynamic niyo ni ma'am na doon na-spoil niyo po siya. Pagdating naman kay ma'am, dun naman po yung pag-balance out na opo, Balance talaga dapat, eh. nakakatuwa po. Ano naman po, siyempre yun nga po,
may mga anak na po kayong 4. Ano po yung mensahe niyo po sa kanila pagka nasa edad niyo na sila? Kunyari po Hmm. 40 years old na yung mga anak niyo. Ah, sa mga anak ko, ah, ganito 'pag 40 years old na sila, tuloy pa rin unang-una health. Alagaan lang lagi yung health. Yun lang naman yan kasi pagka alam mo kahit anong yaman mo, pagka yung katawan mo wala na, mahina Mm, na, hindi mo inalagaan health mo, sino makikinabang niyan? opo, Wala rin, 'di ba? So yun lang payo ko, health ayusin lang. opo. Ano Kasi pa alam ko kargado na yan sa eskuwelahan, eh. mm. Talino na mga yan, 'di ba? Kasi pinag-aral mo nga sa magandang eskuwelahan yan, baka pagdating nung panahon na yun, mas magaling na sa amin yang mga yan, eh, 'di ba? Wala ka na halos maipapayo. So talagang isa lang, health. Talagaan po talaga, ano. Bahala na uli sa iba, si Mm. mami na uli nila. Nakakatuwa. So ano na po tayo, nasa last question na rin po tayo. Si Sir Ronel po is, yun nga po, life coach and father, a husband. Pagdating naman po, in general naman po, how would you like to be remembered po? Ah, isang, mabuting tao, may paninindigan, gano'n mabait na asawa at, mabait din na tatay. 'Yun lang, sa Opo, pamilya makita lang nila na si Ronel may maayos na pamilya, naitaguyod yung pamilya ng maayos. 'Yun lang, okey na ako nun, nakakatuwa po yan. wala nang iba. Opo. Sir, maraming salamat po dito sa interview na 'to. Ang dami ko po natutunan and panigurado po yung mga makakapanood marami ring natutunan. Thank you. Opo, sobrang thank you po pagpunta niyo ni ma'am. Si ma'am naman po yung next na interviewin namin. Sige, Opo. mas First time 'to mas sa mara isang araw, mas dalawa. mas marami kayong matututunan Opo, diyan. sobrang excited ko nga rin po dito sa magiging talakayan namin ni ma'am. Sa'kin actually parang binuksan mo lang ngayon yung pamagat pa lang, kumbaga sa libro, Opo, pamagat pa lang. intro Yung pa lang. mga nasa loob niyan, dun yung makukuha Opo, sa asawa ko yan. exciting po sobra po. Yan. Okay. Sir, Okay, maraming thank you. salamat po, sir. Welcome.